Una sa lahat, kaswal lang na tumawid ng kalsada ang babaeng yan, karga ang isang sanggol sa Ermita, Maynila. Pero hindi niya yan anak. Tinangay ng babae ang bata mula sa kanyang lolo. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Patuloy na pagpapatrolya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. China, naglagay naman ng mga floating barriers sa Panatag Shoal. Armed Forces of the Philippines, pinaalalahanan ng mga sundalo na bawal silang mag-TikTok. Lalaki, nagnakaw na ng cellphone, nagbenta pa ng kape sa niloobang tindahan sa Taguig. Nang dahil sa singitan, dalawang motorista nagkaduruan at naghampasan pa ng helmet sa Maynila. OFW sa Malaysia, patay matapos umanong mahulog sa gusali. Pero duda ng kanyang mga kaanak, may foul play. At sa Happy Weekend, pasyalan natin live ang makulay na hot air balloon fiesta sa New Clark City. Tinangay ng isang babae ang isang sanggol habang binabantayan ng kanyang lolo sa Ermita, Maynila. Pero giit ng umano'y kidnapper na nasa pool sa CCTV, pinaampun sa kanya ang bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kung ano-ano na rin po kasi pumapasok sa isip kong dumedi yung anak ko. Nag-aalala na rin ako, sir. Kahit na wala namang inang gustong babayaan yung anak. Alam dito sa lugar namin, hindi ko minababayaan yung anak ko, sir. Hindi mapakali at natataranta ang inang si Alpha matapos tangayin ng isang di pa nakikilalang babae ang kanyang 7 buwang gulang na anak sa Plaza Ferguson sa Manila kahapon. Kwento ni Alpha, may pasok siya noong araw na yon kaya't ibinili niya muna ang babaeng anak na si Zoe Hennessy sa kanyang lolo. Pero laking gulat niya nang makatanggap ng tawag na kinuha na umano ng isang babae ang sanggol mula sa matanda. Yung papa ko daw na si CR, ngayon, yung babae na po yun, nakakwentuhan niya na sa plaza. Siguro po nakagaanan niya na agad ng loob. Sabi niya, hawakan mo muna to, magsi-CR lang ako. Ayun po ang sabi sa amin din ng babae. Pinahawak po sa kanya ng tatay ko. Ngayon, nung paghawak po ng tatay ko, umalis na. Pagbalik po niya, galing sa may CR, wala na po yung babae. Tinawagan ako ng anak ko. Ayun nga po, tapos kung saan na kami na nag-post na rin po kami. Sa kuhang ito ng CCTV sa may MH Del Pilar Avenue, makikita ang pagtawid ng babae bit-bit ng sanggol. Nakunan din ng CCTV ang pagpasok ng babae, dala ang sanggol sa loob ng isang convenience store. Agad nag-post sa social media ang mga kaanak ng nanay. Ilang oras ang lumipas ay nakatanggap sila ng message mula sa isang account na nagpakilala na siya umanong babaeng kumuha sa sanggol. Nagpakita pa ang babae ng larawan ng sanggol. Sinasabi pa ng babae na nakakuha sa anak ko, pinaampong ko daw yung anak ko. Sabi ko, paano kung pinaampong? Kung pinaampong ko yan, hindi ko na kailangan iwan sa tatay ko. Bigla niya kaming na nasa Bulacan ako, natakot ako, pabiyahin na kami. Agad namang humingi ng tulong ang nanay sa pulisya. Kung ano yung mga CCTV sa area, ibabacktrack natin yan para magkaroon pa tayo ng maraming lead. At mas malinaw na picture nung babae. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad para makilala ang suspect at matunton ang kinaroroonan ng sanggol. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado ang isang lalaking nanloob sa isang bahay sa Taguig. Ang suspect nagawa pang magtinda ng kape sa tindahan ng biktima para hindi mapaghinalaan. Nagbabalik si Ian Suyu. Sa kuhang yan ng CCTV, makikita ang isang lalaking nakasombrero at itim na damit na tila umaaligid sa harap ng isang bahay sa Tipas, Taguig kahapon. Maya-maya lang, binuksan nito ang gate at pumasok sa bahay. Ang lalaki, magnanakaw pala. Isang cellphone at 500 pesos na cash ang natangay ng suspect. Yung screen namin bukas, hindi na siya nakalak. Tapos hinanap ko kagad yung cellphone niya. Sabi ko, tigtawagan ko siya.
kinatbirits. Sabi ko sa ate ko, pa-view yung CCTV, baka pinasukan yung tindahan, hindi namin alam. Para hindi siya mahalata, ang kawatan nagawa pang magbenta ng kape sa tindahan ng mga biktima. Pagkapasok niya doon sa loob ng tindahan, may bumili, binintahan niya na. Matagal pa nga siyang lumabas eh. Sa tulong ng CCTV, agad natukoy ang magnanakaw na kinilalang si Ram Araza, 20 taong gulang. Ayon sa mga pulis, nasita ang suspect habang nagmomotor sa tagig ng may sirang plaka at tila kakaiba ang kinikilos. Wala raw maipakitang lisensya at papeles ang suspect. May reported po na incident sa Substation 4 na merong theft. Nung kinausap po natin yung complainant, nag-positive naman po na kaparehas nitong ating suspect na nahuli dahil meron pong CCTV footage. Agad namang na-recover ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Pero hindi na nakuha ang 500 pesos. Napag-alamang din kakalaya lang ng suspect nitong Martes dahil sa illegal na pagsusugal. 5 beses na rin siyang nakulong sa iba't ibang kaso tulad ng carnapping, trespassing at pagnanakaw. Depensa naman ng suspect. Puno ko lang po yung cellphone. Para po ibenta, para pumasahe papuntang probinsya namin. Nahaharap siya sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Bawal mag-TikTok ang mga sundalo. Yan ang muling paalala ng Armed Forces of the Philippines bunsod ng banta ng naturang app sa seguridad ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Kuha sa videong ito ang training ng ating mga sundalo sa loob ng kanilang kampo. Naka-upload yan sa social media app na TikTok noong 2023. Isa lang yan sa mga video sa TikTok na pinopost ng ating mga sundalo. Ang Armed Forces of the Philippines muling nagpaalala na hindi pinapayagan ang mga sundalo at military personnel na gumamit ng TikTok app na mula sa China. Dahil yan sa umano'y banta ng naturang app sa cybersecurity ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Margaret Padilla, 2021 pa nang ipatupad nila ang TikTok ban. So this one, there were studies that were conducted. Yun nga, the results of the studies show na there are possibilities na meron tayong compromise dun sa data natin when we use that application. Ipinagbabawal ang pagtitiktok ng mga sundalo, partikular kung nasa loob ng kampo. Ang pinakabawal, so to speak, are those really that are connected to our military networks. But for personal gadgets, of course, we remind our troops accordingly to remind them to be very wary of what they post online and what they share online. Sang-ayon naman sa mandatong ito ang mga alumni ng Philippine Military Academy. If it will create a security risk in the armed forces, yes, they could do that. Impose a ban on anything that might compromise their security. Pabor din dito si dating Defense Secretary Orly Mercado. Tungkulin ng armed force na maiwasan ang mga delikadong mga bagay na maaaring magbigay ng panganib sa ating seguridad. Bukod sa Pilipinas, ipinagbabawal na rin ang paggamit ng TikTok sa mga government phones at state workers sa Amerika, India at Canada. Dahil yan sa tinatawag na listening capabilities ng naturang app na maaari umanong makakuha ng mga sensitibong impormasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang pinakahuling resupply mission ng BFAR sa Panatag Shoal kung saan naglagay ng mga floating barrier ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa aerial video na ito mula sa Philippine Coast Guard, makikita ang mga barko ng China nitong Webes na naglalatag ng floating barrier sa bukana ng Bajo de Masinloc o Panatag Shoal na nasa kanluran ng Zambales sa West Philippine Sea. Naglalatag na sila ng barrier. Kasabayan na resupply mission ng barkong BRP natutamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa isang forum ngayong araw, sinabi ng Philippine Coast Guard na wala silang na-monitor na floating barriers noong mga nakaraang linggo. Kaya hinala nila, the moment na
monitor nila that there are Philippine government vessels within the vicinity of Bajo de Masinloc. That's the time that they place a floating barrier. There's something that we are still evaluating, no? Nagpalitan pa na radio challenge ang Chinese Navy at eroplano ng BFAR habang isinasagawa ang resupply mission sa Panatag Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Philippine aircraft, this is Chinese naval warship calling. You have approached the air adjacent to China's Hualien Island. To avoid miscalculation, please alter your course. Sinagot yan ng BFAR. Your fisheries and aquatic resources aircraft of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. China, as a signing member of the UNCLOS on 10 December 1982, are requested to abide the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Sa kabila nito, nakapaghatid pa rin ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Pinabulaanan din nila ang pahayag ng China na pinalayas nila ang barko ng BFAR sa nangyaring resupply mission. With the lies that they are producing, hindi na tayo affected dyan. They are just keep on humiliating themselves every time that they fabricate lies. Dagdag pa ni Commodore Tariela, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ng Coast Guard at BFAR na ipagpatuloy ang pagpatrolya sa West Philippine Sea. Sa impormasyon namang ibinahagi ng BFAR, may mga nasira umanong bahura sa Panatag Shoal dahil sa pangingisda gamit ang cyanide na isang nakalalasong kemikal. Ang pinaghihinalaang nasa likod niyan, mga mangingisdang Chinese at Vietnamese. According to the statement of our Filipino fishers, this Chinese actually they intentionally destroyed Bajo de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Sa ngayon, magpapatuloy daw ang rotational deployment ng PCG at BFAR sa Panatag Shoal. Pero paglilinaw nila, hindi yan para galitin ang China. Objective natin dito is not to provoke anybody, not to escalate the tension in Bajo de Masinloc. Our objective here is to protect the Filipino fishermen, to make sure na ang mga Pilipino mangingisda ay makakapangisda sa Bajo de Masinloc. Kumpiyansa rin ang BFAR na makatutulong ang rotational deployment para mapataas ang produksyon ng isda mula sa naturang bahagi ng ating karagatan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ito sa New Clark City, simula kaninang umaga hanggang mamayang gabi ay tiyak na siksik na yung activities dito. Perfect inyong weekend gala. Pagsikat pa lang ng araw, ready to fly na ang mga higanteng hot air balloon na ito sa New Clark City. Makukulay ang disenyo ng bawat lobo, kaya mapapawaw talaga ang sinumang makakakita. Merong cute brown puppy at blue dinosaur. Meron ding Blue Dog hot air balloon na galing pang Brazil. Diyan napiling sumakay ng first-time hot air balloon passengers na sina Albert at Lorraine. This is my first time na sasakay ng ganito. So medyo may konting nervyos. Because I'm rank 4 in our class. Yesterday is the awarding. So, like reward. Habang may ganap sa Himpapawid, sinamantala naman ng lovebirds na sina Trisha at Marco ang view ng hot air balloon fiesta. Rito nila napiling mag-photoshoot para sa kanilang kasal. Hindi lang para aesthetic, memorable rin daw ang lugar na ito para sa kanila. Dati po kasi, nung kami na, pero nagtatago kasi kami. Nagmi-meet kami dito sa mga balloons. Sa Lubao, ganyan, sa Clark. Kaya dito din namin napili. 1 in a million kasi yung parang ganon. Kaya habang meron, sabi ko sa kanya, hot air balloon na lang yung prenup natin. Atraksyon din dito ang iba't ibang air show gaya ng mga nakaparachute. Kakaibang adrenaline rush din ang hatid ng Parahawk o mga pilotong lumipad gamit ang turbojets. Kagabi naman nagliwanag ang kalangitan sa mga pinailawang hot air balloon. Extra wow factor din ang drone show.
Ayon sa organizer ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta, layo nilang mapalakas ang turismo at negosyo sa Central Luzon. It will entice everybody to come and visit, and it will, of course, generate a lot of income for the whole community. Hanggang bukas na lang ang Hot Air Balloon Fiesta. Sa mga gustong humabol, may libreng point-to-point shuttle sa SM City Clark patungo sa venue at pabalik. Naku, Mase, katatapos-tapos nga lang nitong Parahawk, no? Ito yung mga lumilipad na mga pilot na may engine at nakaparachute. Pero hindi na natin inabot. Pero worry not dahil nga maya-mayang alas 7 ng gabi ay sunod-sunod naman ang activities dahil magkakaroon na ng night glow dito. Papailawan yung ilan o yung 10 doon sa mga hot air balloon at maging magkakaroon din ng concert dito all night. Mag-abangan din natin yung mga drone performances maya-maya lang. So ngayon tuloy-tuloy muna yung concert dito sa New Clark City. Balik sa inyo, Mase. Nako, enjoy the hot air balloon. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Susunod, singitan sa kalsada sa Maynila, nauwi sa pikunan at hampasan ng helmet. Driver na mistulang nag-car exhibition sa kalsada, arestado sa Davao City. At Taylor Swift nagbigay ng tulong sa pamilya ng napatay na football fan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nagkaduruan ang dalawang motorista sa Maynila dahil umano sa singitan. Ang isa nang hampas pa ng helmet. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Agaw eksena ang dalawang motoristang ito habang nasa gitna ng traffic sa Barangay 306, Zone 39 sa Maynila. Ang lalaking naka-t-shirt na isang tricycle driver galit na hinampas ang rider na natanggalan pa ng helmet. Pero hindi nagpatalo ang rider. Kinuha niya ang helmet saka ito hinampas sa mukha ng tricycle driver sabay takbo. Hindi nakita sa video pero ayon sa mga taga-barangay, hinabol at binugbog pa raw ng tricycle driver ang rider. Ang ugat ng away nila, singitan sa kalsada. Yung pagsingit lang po, ma'am. Para pong napikol lang, nainis lang siguro po yung isa. Meron po may pasapo. Yung complainant, nagpa-medical po totoo yun. Nagpa-blatter na po sa amin. Nagkaaregluhan naman ang dalawa. Napapadalas ang mga insidente ng road rage. Nitong taon nga lang, hindi bababa sa 3 insidente ng away kalsada ang naitala. Ang madalas na dahilan, hindi nagkakabigayan sa daan. Ayon sa isang psychologist, may iba pang posibleng dahilan ng away sa kalsada. This person might be experiencing a possible severe stress or merong anxiety or nadidepress yung tao to. So kumisan, nag-escalate siya to the point na nagkakaroon ng tinatawag natin rage over our own selves. Payo ng eksperto sa mga motorista maging kalmado sa pagmamaneho. Matuto tayo ng mga breathing exercises. Isipin natin, kung magwawala ako dito at susugurin ko yung kung sino man yung parang nakigit-gitan ko, gano'ng kalaki mawawala sa akin. Heto pa ang isang iwas road rage tip. Magdasal ka ng konti, magugulat ka eh. Nagsasubside yung cortisol level natin para bumaba yung experience natin of stress. Hindi ka mag-iisip na magwala. Kasi yun ang problema sa atin eh. Parang iniisip natin kaagad, ay, naisahan ako nito. Ang isipin mo, mas naisahan mo siya kasi hindi ka gumanti. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Arestado naman ang isang motorista sa Davao City dahil sa delikadong pag-e-exhibition sa kalsada. Ang nakainom na driver, aminadong nagpapasikap. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio.
Feeling nasa car exhibition show ang kotseng ito sa Maa Bypass Road sa Davao City. Madaling araw nitong Huwebes. Walang takot sa drifting o pag-ikot sa kalsada ang driver kahit may ibang sasakyang dumaraan. Ang mga kasama ng driver, panay tawa pa sa delikado nilang trip. Ang eksenang yan, nag-viral at nagpataas ng kilay ng netizens. Kagabi, natunton at naaresto na ng mga pulis ang driver ng kotse na si Siraj Peganyanman, 28 years old. Natsyempohan siya sa isang checkpoint matapos i-track ang gamit niyang kotse na nirentahan lang pala. Yung rent a car niya is meron yung GPS tracker. So, na-track natin siya dahil yung mismong may-ari ng sasakyan, yung nagpa-renta, nag-cooperate din siya kasi sinabihan siya na yung sasakyan niya ginamit ng client niya na nag-drift dun sa diversion road. Napag-alaman din galing sa inuman sa Valentine's party ang sospek. Dala ng epekto ng alak kaya naisipan daw nilang gawin ang peligrosong exhibition. Aminado rin ng sospek sa kanyang kasalanan. Siguro pagpapasikat, ganyan. Kaya nagawa ko po yung ganung senaryo. Hindi ko po naisip sa sarili ko na mali pala yung nagawa ko. Humihingi po ako ng tawad sa aking ginawa na hindi ko na po ulitin. Sa ngayon, pinalayan ng sospek pero sinampahan siya ng reklamong alarm and scandal at paglabag sa transportation na traffic code. Kinumpis ka rin ang kanyang lisensya kasabay ng inisyu na violation ticket. Ibinalik naman ang kotse sa tunay nitong may-ari. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Abot bubong ang baha sa mahigit 200 barangay sa Agusan del Sur. Mahigit 800 pamilya na ang inilikas. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Bubong na lang ang makikita sa mga bahay na ito sa bayan ng La Paz sa Agusan del Sur matapos malubog sa baha. Sa taas ng tubig, bangka na ang gamit sa pagsagip sa mga residente. Pati ang simbahang ito hindi nakaligtas. Nagpalutang-lutang ang mga upuan at halos umabot na rin sa bubong ang tubig. Halos 10 araw naging ganito ang kalbaryo ng mga residente. Si Nelly napaiyak na lang sa hirap ng kanilang sitwasyon. Ngayon lang sila nakauwi matapos ang halos 2 linggong pananatili sa evacuation center. Bakas pa rito ang taas ng tubig na umabot daw ng halos 20 talampakan. Lisod kaayo basta baha na. Unsa na imong maramdaman? Kadlok na pud kay magbaha. Sa tala ng provincial government, mahigit 800 pamilya ang kinailangang ilikas. Mahigit 200 mula sa 300 barangay daw ang nalubog sa baha. Araw nang hindi nakaranas ng pag-ulan ang mga taga rito sa Agusan del Sur, pero may mga bahay pa rin na lubog sa baha at mataas pa rin ang tubig dito sa Agusan River. Mabilis kasing umapaw ang ilog kahit mahina lang ang ulan. At gustuhin man itong solusyonan ng provincial government, salat sila sa pondo. But our resources are not enough, of course. So we are praying that we will be given assistance. Kasi matagal pa to, Mr. President. Kahit hindi na uulan ngayon, Mr. President, hanggang March may tubig pa rin yan. Do we need to do something to make it faster yung paglabas Pagdaloy ng tubig? I think the solution there, Mr. President, is to dredge Agusan River. That requires huge amount. Magde-dredge ulit tayo. The siltation talaga is very bad. It is the same problem everywhere. Nangako rin si Pangulong Marcos ng tulong sa mga naapektuhan ng baha. The Department of Public Works will look, of course, and we will, as usual, prioritize those thoroughfares that are not passable. Mga na-isolate ng barangay, unahin natin yun. DA again will do the assessment, and then we will provide the assistance to the farmers, both in terms of cash, one, habang meron silang gamitin, and then when it's time to plant, then we will be able to provide seedlings. Magpapadala naman ang Interior Department ng 15 water purification machines sa mga lugar na wala pa ring malinis na tubig. Nagbigay na ng tulong pinansyal ang national government sa mga apektadong probinsya sa Caraga Region. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Susunod,
OFW sa Malaysia patay matapos umanong mahulog sa tinutuluyang gusali. Pero pamilya ng biktima naghihinalang may foul play. Mga literatista sa Luneta, tuluyan na nga bang maglalaho ngayong moderno na ang panahon? At ang muling pagsasama-sama sa entablado ng River Maya makalipas ang 26 na taon. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang Pilipinang domestic helper matapos umanong mahulog mula sa pinagtatrabahuhang condominium unit sa Malaysia. Pero sa eksklusibong panayam ng News 5 sa mga kaanak ng OFW, may duda silang may foul play sa kanyang pagkamatay. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. February 6 na madaling araw, natagpo ang wala ng buhay ang 30 anyos na domestic helper na si Nining Ledesma sa isang condominium complex sa Johor Bahru, Malaysia. Ayon sa police report, nagising daw ang mga amo ni Nining nang marinig nilang nagsisisigaw ito sa balkonahe. Ilang sandali lang nahulog daw mula sa balkonahe si Nining. Hindi raw nila alam kung bakit siya sumisigaw. Pero nauna na raw niyang sinabi na namimiss niya ang kanyang anak sa Pilipinas. Isang linggo pa lang na namamasukan bilang domestic helper si Nining sa mag-asawang Malaysian. Pero ang ate ni Nining na si Delinda, hindi kumbinsido na aksidente ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa panayam sa News 5, sinabi ni Delinda na nakatawag pa sa kanila si Nining isang araw bago siya mamatay. Umiiyak siya, tapos yung amo niya, parang pinapagalitan siya. Nakausap din daw ni Delinda ang mismong babaeng amo ni Nining. Nagagalit daw ito dahil nahuling laging kausap ni Nining ang nobyo sa telepono. Nagbilin pa raw ang babaeng amo na 15 minutong tawag lang sa pamilya kada linggo ang pwedeng gawin ni Nining. Bawal yung cellphone. Kung trabaho lang ng punta niya dito at makapera, trabaho lang, walang cellphone, sabi niya ganun. Tapos biglang namatay yung cellphone. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA kung may nangyaring ang foul play sa ating kababayan. Ang isa sa pinaka-importante rito malaman natin kung ano yung tunay na nangyari. At lahat naman nung kung ano man yung kailangan nilang panggagastusin, kami nang bahala dyan. Unang nagtungo si Nining sa Singapore noong December 30. Matapos ang isang buwan, pinatalsik siya sa trabaho ng kanyang Singaporean employer. Kinumpirma naman ng OWA na maiuwi na ang labi ng biktima sa Iloilo sa February 24. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kung naglalakad ka sa Luneta sa Maynila, malamang nakakasalubong mo sila. Mga literatista na ang kabuhayan ay pagpipicture sa mga namamasyal. Pero sa pag-usad ng teknolohiya, panahon na nga ba para ipahinga nila ang kanilang lente? Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Pasyalan ba kamo? Hindi mawawala sa listahan ang Luneta. At kung kailangan ng litrato para sa panghabang buhay na alaala, si Tatay Joseph Hernandez na ang bahala. 38 taon nang litratista si Tatay Joseph. High school, nung magsimula ako, mga year 82. Batang Luneta si Tatay Joseph. Sa kabila ng kanyang kapansanan dahil sa polio, batak na raw siya sa madiskarteng galawan sa buhay. Hindi hadlang ang kanyang kapansanan para kumita. Mula sa pagiging sampagita at shoeshine boy noong araw, sariling sikap niyang inaral ang pagiging photographer. Self-study. So yung speed, opening, focus, lahat yun napag-aralan ko. Pati yung about against the light, kailangan makuha mo na hindi masisira ang litrato kasi kailangan may ipikta alam sa at may film. Nung araw kasi film. Aminado si Tatay Joseph na swertihan ang kita sa ganitong trabaho. Pero kailanmay, di niya naisip na talikuran ito.
Ito yung camera ni tatay. Taong 2009 nang una niya itong mabili. At hanggang ngayon, ito pa rin ang katuwang niya sa kanyang trabaho. Sabi nga niya, wala ito sa modelo ng camera, nasa galing at husay ng matang sumipat at kagustuhan ng pusong makakuha ng magagandang letrato. Pero sa pag-usad ng panahon at teknolohiya, pailan-ilan na lang ang tumatangkilik sa mga litratista. Kung may sariling cellphone naman, pwedeng yun na lang yung gamitin para hindi na po gumastos. Sa aming pagsama kay Tatay Joseph sa kanilang printing station, dito ko nakilala ang iba pang mga kasamahan niya sa grupo. Nasa 50 ngayon ang kanilang mga miyembro. Si Tatay Nestor Arsenio, banat na banat pa rin sa trabaho sa edad na 67. Sa totoo lang, kita dito parang naglalaot kami sa parang nangingisda na pag may kumagat na malaking isda, kikita ka. Pag wala rin, wala rin. Pag masipag ka, hindi ka naman magkakaraos din. Basta sipagan mo lang. Maswerte na raw kapag umabot sa 500 ang kanilang kita sa isang araw. Okay, ayos! Ito na yung printed copy ng kuha ni tatay sa amin kanina. At yung ganitong size ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Sulit na, perfect. Hindi ito basta-basta hanap buhay. Ito ay passion. Naging masaya ako. Pagtuloy lang kayo. Pamasyal ng Luneta, baka kayo magpapakuha sa akin. Maraming salamat. At yung mga hindi tatakilid, patuloy pa rin kami magsasyating dito sa Rizal Park. Kung para sa iba, kupas na ang pagpapakuha ng alaala mula sa lente ng mga litratista, hindi ito dahilan para kina Tatay Joseph na tumigil sa hilig nila. Ang mga litratista sa Luneta, mananatiling larawan ng pusong hindi basta-bastang sumusuko sa anumang hamon ng panahon. Bea de Guzman, News 5. Nagpaabot ng tulong si Taylor Swift sa pamilya ng biktima ng mass shooting sa Kansas City Chiefs Victory Parade. Idinaan ni Taylor ang $100,000 o halos 5.6 million pesos na donation sa fundraising site ng biktima. Kalakip din ito ang mensahe niya ng pakikiramay. Boyfriend ni Taylor ang isa sa mga football player ng Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Nagpaabot din ng pakikiramay si Kelce at iba pang miyembro ng team. Nitong Miyerkules nang mabulabog ng pamamarilang Super Bowl Victory Parade kung saan isa ang patay at 22 ang sugatan. Sunod, River Maya fans, maagang dumagsa sa reunion concert ng iconic OPM band. At sa viral yan, kilalanin ng teacher sa Davao na nag-ala Nick Minaj sa klase. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Pang-apat ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific na pinakagumagastos sa panonood ng concert. Base sa survey ng digital payment company na Visa, 38% ng mga Pinoy ang nagsabing nanonood sila ng concert, mapa-local o foreign, sa nakalipas na 12 buwan. Top spender ang mga Indian na sinundan ng Vietnamese at Indonesian. Speaking of concerts, maraming Pinoy ang nag-aabang sa reunion ng iconic 90s band na River Maya ngayong araw. Live mula sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan si Von Belinario. Von, puno na ba ang venue? Yes, Jess, no, grabe na nga ang nostalgic at good vibes dito sa paligid ng SMDC Festival Grounds dito sa Parañaque City para sa inaabangang reunion concert ng isa sa mga pinakasikat na OPM band at 90s hit OPM band na River Maya. Ito kanina nga, no, nag-ikot-ikot tayo dito sa paligid ng concert venue at nakita natin, no, na magbabarkada, magkakapamilya, magkakapatid, mga magsing-irog o magjowa, no, o yung iba
halos solo flight lang na pumunta rito para sa isa sa mga much anticipated concert event ng taong ito. Inaasahan dito, Jess, no, na daragsa ang mga tao para pakinggan ang ilan sa mga hits ng nasabing grupo, kabilang na nga riyan ang LSC, ang Ulan, 214, Kisap Mata. At syempre aasahan din ng mga fans na ipapakita rito at ipe-perform nila Bamboo, nila Rico Blanco, nila Nathan Azarcon at Mark Escueta yung ilan sa mga kanta na bahagi ng kanilang album. Ito nga yung mga album na River Maya noong 1994, Trip noong 1996 at Atomic Bomb noong 1997. At syempre, no, bukod sa pagdagsa ng mga tao, asahan din na bukod sa mga musical performances ng River Maya, mas pasabog din ang concert production dahil nga foreign group ang namamahala ngayon sa concert production, kaya naman asahan na world class din ang magiging tunog at magiging production nitong River Maya reunion. So sa kasalukuyan, Jess, no, patuloy yung pagdating ng mga tao sa iba't ibang entrance mula Gate 1 hanggang Gate 4. Patuloy yung pagdating ng mga ticket holders ng VIP, Gold, Silver at Bronze. At inaasahan nga no, na magsisimula ang concert bandang alas 8 ng gabi. Yan muna ang latest mula rito sa SMDC Festival Grounds dito sa Parañaque City. Jess? Okay, may oras ka pa para mag-vocalize kasi alam naman namin makikijam ka talaga mamaya sa River Maya. Maraming salamat, Von Belinario. O, kasi paastigan tayo ng teacher. Meron ka bang naaalala na teacher mo noon na super cool para sa'yo? Marami, lalo na sa primary school, yung mag-iisip ka kung tama bang teaching, yung kinuha nilang karera o baka dapat naging dancer sila. Di ba? Ako naman, naalala ko, may teacher ako dati, anime. Ang references, so parang tuwang-tuwa kami. Wow. Di ba? Eto, meron kasing isang panlaban ng mga estudyante sa Davao City. Ang teacher nila, aba, rapper pala. Ladies and gentlemen, yan si Teacher Rebecca habang kumakanta ng super bass ni Nicki Minaj, hindi sa concert grounds, kundi sa loob ng isang review center. Kwento ng estudyante ni Ma'am, may rule sa kanilang klase na ang babagsak sa exam, magpe-perform. Pero walang bumagsak. Kaya si Teacher Rebecca ang nagpakitang gilas. Hindi alam ng mga estudyante na rapper pala si Ma'am, kaya napawaw sila, pati na rin ng mga netizen. Pero ang mas kahanga-hanga raw ay ang mahusay na pagtuturo ng guro dahil walang bumagsak sa exam. Bonus na raw yan, bonus na. Total, walang bumagsak. Correct. Diba? Pero pag ganun ang teacher ko, mai-inspire ako lalo na mag-aral. At maging rapper. Oo. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Ako po si Maricel Halili. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.